paglimas, pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kapag umabot ng 50 milyong piso pataas. Diba? Ang tanong, si Senador Marcoleta ba may nilimas, may ninakaw, may dinanggong sa kaban ng bayan? Yan lang ang tanong dyan eh. Ano ba ginagawa sa kanya? Tumanggap daw ng donasyon para sa kampanya. Hindi naman niya tinatanggi yun, inaamin niya yun. Noong una, ayaw niya sabihin. Dahil ayaw nga raw ipasabi. Pero sinabi ni na depensor na sila ang mga nag-ambag at lumilitaw tatlo, 75 million pesos. Kung hindi ako nagkakamali, ang ginastos ni Senador Marcoleta sa kampanya niya, 112 million yata. Nasa sose niya eh. Nakalista yung ginastos niya eh. Sa mga tweet, kulang pa. Kung ihahambing sa kanyang net worth, ang net worth lamang niya yata, nasa 50 million eh. Kasi nagtrabaho siya dati bilang isang abogado at sa isang malaking kumpanya ng konstruksyon. Bago siya pumasok sa Kamara bilang kongresista, inatawan ng party list at bago naging senador. Okay? So siya nakaipon yung mama. Walang aligasyon na siya ay nagnakaw, nandambong sa gobyerno, pera ng gobyerno. Tandaan natin, ang aligasyon sa kanya, pandarambong, ngunit nakaangkla doon sa tumanggap daw siya ng 75 million pesos. At yan nga sinasabi ng ibang profesor na taga-UP pa. Buti na lang, hindi ako UP. Buti na lang ako galing sa UP-an ng Lata. Diba? Kasi yung mga profesor na yan, hindi ko nila lahat po, maraming magagaling. May mga kaibigan akong UP professors. Yung aking advisor sa thesis ko, sa masteral ko, UP graduate, UP scholar. Pero nagtataka ko, bakit itong mga profesor na ito parang bugok kung magsalita? Parang hindi nila alam ang batas. At kung alam man nila, kumonsulta sila sa mga abogado ng iba'y taga-UP pa, parang mga abogado kung magsalita. Ano ba mga elemento sa batas ng pandarambong o plunder? Sinasabi doon sa Republic Act 7080, para po matandaan ninyo, tatlong letter A yan. Tatlong letter A. Ano yung unang A? Yung accumulated. Ano yung pangalawa? Acquired. Pabalik rin natin. Yung una, acquired. Tumanggap ka. Accumulated. Inipon mo. Accumulated. At yung pangatlong letter A dyan, amas. Nagkamal ka. Mas marami yun sa nag-ipon ka. Kasi yung tumanggap ka lang, maaaring kaunti. Acquired. Yung nag-ipon ka, accumulated, marami-rami na. May ipon eh. Amas. Talagang hinamig mo. Nagkamal ka. Tatlong letter A yan. Diba? Ngunit bilang mga elemento ng kasong plunder o ng krimen na plunder, Republic Act 7180, pandarambong, tatlong letter A, huwag niyong kalimutan, acquired, accumulated, amassed. Tumanggap, nag-ipon, nagkamal. Meron yan tinatawag sa batas ng mga nag-aaral ng pagka-abogado, predicate crimes. Ano po ba yung predicate crimes? Yan po yung mga basihang batas sa ating libro ng mga batas sa krimen, criminal law. At isa nga sa pinagbabasihan, bribery. Ano daw yung bribery na yon? Sinasabi ni Pinkay Lacson, indirect bribery. Binago na yata ng isinampas sa ombudsman, parang ang ikinaso na direct bribery. Pag direct bribery po, sasabihin ko sa inyo, ibabasura ka agad yan ng matino na prosecutor, ng piskal. Bakit? Sa direct bribery, nang ikaw'y magbigay ng pera at tinanggap yung ibinibigay mo, merong kapalit yan. May ipinangakong kapalit. Sabi nga ng iba, ang kasong panunuhol o bribery, para yung isang sayaw, bribery. It takes two to tango. Hindi ka pwedeng magtango na nag-iisa ka lang, para kang siraulo. Ang nagtatango, laging dalawang tao, may kapartner ka. Isang nanuhol at isang sinuhulan. Isang nagbigay at isang tumanggap. That is direct bravery kung mayroong pangako. Bibigyan mo ko ng pera, kapalit ito. Kaya kung direct bribery ang basihan ng plunder, ibabasura yan. Nang matino, Nang matino na prosecutor. Paano kung indirect bribery, yung sinasabi ni Ping Lacson? Talagang dyan sa indirect bribery, pwedeng kahit walang kapalit. Hindi mo kailangan mangako na yung ibinigay mo sa akin ay papalitan ko. Hindi elemento yon sa indirect bribery. Pero ano ang pagkakamali ni Pinkay Lacson nang sabihin niyang pwedeng kasuhan? Kasi yung una nilang ibinibintang, hindi raw inilabas sa sose. Ay sabi ni Senador Marcoleta, anong kasalanan ko kung hindi ko inilabas? Wala nang batas na nagpaparusa. Biruin mo, nagulat yung mga taga-UP na profesor at ibang abogado, hindi pala nila alam yung batas na yun. Republic Act 7166, Section 39, na nagpapawalang saysay sa krimen ng Batas Pambansa 880 or Omnibus Election Code, Section 261, Paragraph D or E, na sinasabi roon, sa batas na yon noong 1981, panahon pa ni Marcos, kaya nga Batas Pambansa 880, Omnibus Election Code, tinipon na batas pang eleksyon o halalan. Pag binasa nyo yung 261, Section 261, Paragraph D or E, hindi ko matandaan kung E or E, D or E, kinakailangan ng isang kandidato within a month or after a month, nakapag-submit na siya
ng listahan or statement ng kanyang mga tinanggap na kontribusyon. Ngunit 10 years later, panahon na ni Cory, 1991, binago ng Kongreso yan. Yung batas na yan. Binago ng Republic Act 7166 at doon sa Section 39 ng batas na yon, sinasabi roon, repealing clause. This law repeals the following previous law, etc., etc., etc. Kasama doon yung BP 880, Section 261, paragraph D or E. Ibig sabihin, kung ikaw kandidato, hindi ka maglagay sa statement mo o sa sosi mo kung sino ang mga contributors mo, hindi ka na uusigin ng pag-uusig kriminal. Wala ka ng pananagutang kriminal.